Sa nakalipas na magdamag at mga araw hanggang sa kasalukuyan, patuloy po tayong binabayo ng ulan na nagdulot po ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ang nakakagalit dito mga tol, nasaan ang mga flood control projects, partikular ng nakaraang administrasyon? Kasi hindi naman natin ikakaila na napakataas po ng pondong inilagak ng administrasyong ito para po sa flood control project. Pero nakikita natin yung ilan, substandard, no? May mga ghost. At ngayon, pinapanagot ng gobyernong ito ang mga taong sangkot dito. Mga nakakulong na yung iba. At yung iba iniimbestigahan pa, katulad dyan sa City of Taguig at sa iba pang parte ng Pilipinas. Pero, ang hinahanap talaga natin ngayon mga tol, yung 13,000 flood control projects ng Duterte administration. Alam niyo kung yung flood control projects na yan ng Duterte admin ay naging maayos, marahil hindi po sumulpot ito pong mga tiwali sa kasalukuyang gobyerno. Dahil hindi naman nagsimula ito ngayon lamang. Yan po ay produkto ng mga nakaraang administrasyon. Nakuha nila yung pattern kung paano nila aabusuhin yung pondo, kaya ipinagpatuloy nila sa inaakala po nilang weak president. Pero itong weak president na ito at yung tinatawag ni Christian Esguerra na tanga at kasabwat, ang siya pang gumawa ng paraan para matigil ang korupsyon. No? Balikan nga muna natin kung magkano po ang inilagak na pondo ng ating gobyerno sa mga nakalipas na panahon. Unti-unti pong lumobo ito simula noong 2011 sa panahon ng Aquino administration. Napakaliit lamang kasi ito po yung mga panahon na ginagawa pa lamang yung master plan para sa flood control projects. Ang layunin, mapagtagumpayan ang pagbaha dito sa ating bansa. Mawala sana, hopefully. Pero hindi po ganun yung nangyari dahil hanggang ngayon, sa balita pong ating panonoorin, kaliwat kanan ng pagbaha. Noong 2011, ito po yung graph na isinare ni Senator Ping Lacson sa kanyang Facebook page. 1.9 trillion pesos sa loob ng 15 taon para sa flood control program ang ginasta ng gobyerno. Ang resulta, hindi pa rin maawat at masawatang pagbaha. 2011, maliit lamang na pondo pa ang inilalagak pero unti-unti na pong lumalaki yan noong 2013, 2014, 2015, 2016. Understandable yan kasi master plan yan eh. No? Flood control projects para maiwasan sana ang pagbaha. Ipinagpatuloy ng Duterte administration 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Pero grabe, na doble yung pondong inilagak sa flood control sa Marcos Jr. administration. Hindi natin dinideny yan. Pero ang mahalaga, pinatigil na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kawalang hiyaan na yan sa pamamagitan ng kanyang pagbubulgar noong July 28, 2025. Kaya ngayon, limitado na ang mga flood control projects. Yung mga pondong inilalagak niya, limitado na at para na lamang talaga sa mga kinakailangan. Sa 2023 hanggang 2025, alam natin kung ano ang nangyari. Merong katiwalian, obvious, napapanagot na kung sino ang mga may kasalanan at sana maubos lahat sila, mapunta sa kulungan. Pero ang pinagtataka natin, yung bilyones, mahigit sa 700 billion pesos ang inilagak na flood control projects ng Duterte administration. 13,000 plus flood control projects. Nasaan ang mga yon? Yon ang hindi natin makita. Dahil kung naging matagumpay ang flood control projects na yon under Duterte administration, hindi na magkakaroon ng ganito pa sa Marcos Jr. administration. Kung tinotoo lamang ni Duterte yung kanyang sinasabi noon nung siya'y pinuno pa ng bansa na ang DPWH talamak ang korupsyon at dapat imbestigahan, at kung naimbestigahan yon at may naipakulong, hindi na mangyayari pa itong 2023, 2024, 2025. Kasi nagpapatuloy lamang ito eh.
Pinagpatuloy lamang ng mga balasuba sa gobyerno kung ano yung nakagawian nila sa nakalipas po na panahon. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sumuwata dito sa mga to. Ito ang epekto mga tol ang kaliwat kanang pagbaha sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila. It happens lamang na sa balitang ito, nakatuon kasi ngayon ang pansin natin dahil tayo ngayon ang binabaha dito sa Manila. Pero makailang beses na po nating nakita ang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Visayas, Mindanao at iba pang rehiyon sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang balita na ito mga tol. Abot pa ng lagpas tao ang tubig. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban. Live mula sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa pinatatayuan mo? Willard, kanina nga yung nabanggit mo lugar, kanina pinuntahan na natin yan kasi sobrang taas talaga yung baha doon. At sa ngayon nandito tayo. Oy, makasingit lang Salamat kay Mami Best Friend may mag ako ni Katunying. Shoutout kay Katunying ha. May mag tayo. Magkasama sa saya. KT. Salamat. Kasi nagawi kahapon si Mami Best Friend sa top wife doon sa coffee ni na coffee shop ni na Katunying. Nakapagpa-picture pa nga sila Anyway, balik po tayo dito. Tayo ngayon sa boundary ng San Juan patungo dun sa Quezon City dahil matindi yung nararanasan ditong traffic. Kaya sobrang nahihirapan yung mga commuters na daan sa kanilang mga trabaho. Kaya yung magdamag na mga ulan na naranasan simula pa kaninang umaga sa city. Kita sa video ng Barangay Tatalon na halos umabot na sa 6 feet ang baha sa kanilang lugar. Kita pa ang pagdaan ng mga residente, kabilang na ang mga bata. Nagbahagi sa social media ng kanyang umanong aqua training in the flood ang dating PBA player na si Mark Cardona at nagbiro na dapat sa G. Araneta nag-training sila ni Coach Tab ng Ateneo. At tila it's more fun sa Civil Avenue sa Quezon City. Kaya naman sa Facebook post ni Raymond Ronquillo, isang lalaki ang nag-jet ski narito habang Yayamanin. Ng teteng na yan. Ginamit yung jet ski sa baha. Alam niyo, ito po'y pang-iinsulto sa ating mga balasuba sa gobyerno. Tama lamang po yan. No? Dapat makulong itong mga balasuba sa gobyerno na yung pondo ng bayan binalasubas nila. No? Mahal ng jet ski mga tol. Nasa 2 milyon yata ang isang piraso ng jet ski. Mas mahal pa sa ordinaryong sasakyan. may angkas na isa pang lalaki. Kita pa rin sa video ang lumalangoy na ilang kalalakihan sa baha. Lagpas taon naman ang baha sa ilang kalsada sa Barangay Katipunan, kabilang na ang Lower Manga Street. Abot dibdib naman sa Middle Manga Street. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak ang bahagi ng kisame ng isang condominium building sa kahabaan ng Samar Avenue sa Barangay South Triangle. Ilan sa mga sasakyan ang nabagsakan ng debris, kabilang ang mismo ang sasakyan ng Abante Billionaire News Team. Pauwi na raw sana ang empleyadong si Butch, pero nagulat siya sa pagbagsak ng debris. Ano po nangyari, kuya? Biglang nahulog, tapos bumukas ng hulog. Ano po yung nahulog? Ano yung nalito? Apo, so, dumadaan lang po kayo dito, kuya. Awi na ako. Nagulat na ako. Bumukas na nahulog. Nakikita niyo yung epekto. Nilinis ang mga debris na nahulog sa Nakikita niyo yung mga epekto na ito dahil sa mga balasubas na taong gobyerno. Kaya ako, nagpapasalamat ako ng lubos kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinuldukan niya ang mga ito Wala, kung hindi si PBBM ang naging Pangulo, lalamunin na tayo ng korupsyon. No, binigyan ng pagkakataon yung nangako na laban daw sa korupsyon, pero may isa walang naipakulong na korap. Buti pa yung Duterte, yung Aquino administration nakapagpakulong ng pansamantala. Kaso lang kinalauna nakalaya. No? Ito, sana naman sa Marcos Jr. administration pag nakulong ang mga ito, hindi na talaga makalaya. Tuluyan na silang pagdusahan ang kanilang kasalanan ayon sa parusa ng batas. Ngayon, hindi lang naman dito sa Manila ang problema
Etong mga partikular taga Davao, ngayon, pinupuna nila ang gobyernong ito dahil ang pagbaha nakikita ngayon dito sa Kalakang, Maynila. Pero nung sila po'y binabaha dyan, wala silang sabi, wala silang imik, no? Para bang pagka sila ang binaha, okay lang. Pero nasaan yung mga flood control projects dyan po sa City of Davao in particular? Kaya ngayon nagtatanong itong isang kongresista mula sa party list. Sabi po dito sa balita ng Bilyonaryo News Channel, 107.4 billion pesos for flood control but no identified allocation for Davao Region. ACT Teachers Representative Antonio Tino questioned during a House Appropriations Committee hearing why Davao Region or Region 11 has no specifically identified allocation for DPWH flood control projects under the proposed 2027 national budget. The proposed budget includes 107.4 billion pesos for DPWH flood control projects nationwide. Ang tanong, baka kaya hindi binigyan ito ng ganyang alokasyon kasi hindi makita kung nasaan napunta yung mga flood control projects funds sa mga nakalipas na taon. In particular, ito po, yung vlog ni Kristan about sa 51 billion pesos, ipapaalala lang natin ito mga tol. 51 billion Duterte. 51 billion Paulo Duterte. No? Kristan. Tingnan nga natin kung lalabas dito yun. Di ko makuha yung keyword. Ito. Di ba? 51 billion pesos ito mga tol. Balikan natin, gamitin natin tong vlog ni Kristan. Wag nyong i-unfollow si Kristan, magaling to eh. No? Kakamping ito, hindi po ito makamarcos. Pero kahit paano, pagka dapat i-appreciate, ina-appreciate niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pagka dapat niyang i-criticize sa tingin niya, kinikriticize niya. Hindi katulad ni Christian Esguerra na ang tawag kay Pangulong Bongbong Marcos ay tanga at kasabwat. At hindi po yun fake news. Ito po yung resibo natin. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Nahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Mamagaling, kala mo napakagaling. Pero nung tinanong ko kung nagbabayad ba siya ng tamang buwis, binlock ako eh. Napakasimple lang naman ang tanong ko mga tol. 'Di ba? Ako, tanungin niyo ako ng kung ako'y nagbabayad ng tamang buwis, isasampal ko sa magtatanong sa akin yung resibo. 'Di ba? Hindi mo ako kailangan i-block. Kung ikaw nagbabayad ng tamang buwis, Christian Esguerra, ayon sa kinikita mo sa YouTube channel mo at Facebook mo, hindi mo kailangan i-block. Kahit hindi ka magpaliwanag, okay lang. Kasi hindi ka guilty. Ibig bang sabihin nun, kaya mo ako block, guilty ka? Kaya ang challenge ko sa iyo ngayon, total mahilig kayo sa resibo, ilabas mo resibo mo. Ako, kaya kitang pakitaan. Minessage ko na nga tong accountant ko eh. Sabi ko, humihingi ako ng copy kahapon. Isesend daw kahapon. Hanggang ngayon, wala pa. Kaya pinalo up ko. Kasi gusto ko sa inyong ipakita yung latest na binayad kong income tax as resibo. Ngayon, balik tayo kay Kristan. Si Kristan, maayos na tao ito. No? It happens na iba lang yung paniniwala niyang political sa atin. Pero nakikita ko sa kanya yung pagiging mapagkumbaba. Hindi katulad ng hambog na si Christian Esguerra. Napansin niyo ba yon mga tol? Nung nagdebate itong si Kristan at saka si Attorney Libayan, napaka ano niya lang humble, no? Napakalumanay niya magsalita, hindi siya nakikipagsigawan at
binibigyan niya ng pagkakataon na makapagsalita talaga yung kanyang kaharap. Sa mga vlog niya, never ko nga itong narinig na nag-ad hominem except yung dito, sasabihin niya nakakagago. Ngayon, balikan po natin ito, 51 billion pesos kasi nagtatanong si Antonio Tino kung bakit daw walang allocation. Paano mo naman bibigyan ng allocation ng Davao Region kung kaduda-duda ang paglalagay ng pondo dito sa nakalipas po ng mga panahon? Nakailang beses nagpunta dyan itong si DPWH Secretary Vince Dizon at napapamura si Secretary Dizon dahil sa kapalpakan ng mga flood control projects dyan. Tapos tong 51 billion pesos ni Pulong Duterte hindi natin malaman kung nasaan. 51 billion pesos. Sos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niyo kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. At nung 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPWH. Dan kinonfirm ng DPWH na nakuha niya itong perang to. Ang tanong, anong klaseng proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch yan. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department, not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that becomes a source of corruption. To give a member of Congress 51 billion pesos in 3 years, ay, gaguhan na talaga to. So just to give you a point of reference, naghanap-hanap ako, tinignan ko magkano ba ang annual budget ng isang city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, tinignan ko muna yung Cebu. Actually, tinignan ko rin yung Davao pero nahirapan akong hanapin yung actual number kaya pwede nyo i-confirm kung tama itong number na nakita ko or hindi Pero sa Cebu, which is comparable to Davao, nakita ko magkano yung budget nila per year for the entire city government. Ito po ang budget nila taon-taon. In 2020, Cebu had an annual budget of 10.4 billion pesos. Para po yan makapagbigay ng tamang serbisyo at mapatakbo ang gobyerno ng buong Cebu sa isang taon. Paulo Duterte alone got 13 billion pesos. No, walang may alam kung saan ba niya to ginastos. In 2021, Cebu spent 10.1 billion pesos. That's their annual budget to be able to provide services, pay for salaries, and all of those things to run the city government. Paulo Duterte got 25 billion pesos. One person. Saan niya yan ginamit? And in 2022, Cebu had an annual budget of 8.9 billion pesos. And Paulo Duterte got 13 billion pesos. Harap-harapan na tayo niloloko at ginagago ng pamilyang to Narinig ninyo yun? Harap-harapan talaga tayong ginagago at niloloko. Pero in 6 years, laban daw sa corruption, may isa wala man lang na ipakulong na korap. Tapos malalaman pa natin sa resulta ng Quadcom investigation, si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. At hindi po yan fake news. Gusto ko lamang ipaalala sa inyo kaya natin ibinabalik-balik yan.
Hindi po yan fake news. Sinabi po yan mismo sa Quadcom report na binasa ng namayapang si Congressman Romeo Acop. Ito po, muli ko pong ipapaalala sa inyo, no? Na tayo po Colonel nabudol Acerto, nitong si Rodrigo Duterte. napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Diba? Siya pala ang muka ng illegal drugs at kriminalidad. O, kaya tama yung mga punto dito nitong si Kristan. Tingnan naman natin ang isang city sa Metro Manila. In Mandaluyong, for example, para makita mong gaano kalala yung 51 billion pesos. In 2020, ang annual budget ng Mandaluyong is 5.8 billion pesos. In 2021, Mandaluyong had an annual budget of 8.6 billion pesos para patakbuhin yung buong city government. And in 2022, Mandaluyong had an annual budget of 10.4 billion pesos. At ang isang kongresista na hindi naman talaga dapat nakakakuha ng kahit na anumang halaga para sa mga proyekto dahil hindi nila trabaho yan, ay nakakuha ng 51 billion pesos. Grabe, no? Huwag nating kakalimutan that Ang tindi. 51 billion pesos pero hindi nakikita ng mga Duterte supporter. Nasaan ba yung mga proyekto ng 51 billion pesos na yan? Bahagi tayo nun mga tol, hindi naman pera lang ng mga taga Davao yun. Yung 51 billion pesos, kinuha yun sa national coffer. Sa national budget. Kaya dapat nagtatanong tayo doon. Nagdedemand tayo, nasaan ang resibo? Ngayon, dahil nga kaliwat kanan ng pagbaha dito po sa Kalakhang, Maynila at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, habang dinidinig ang impeachment trial ni Sara Duterte, gumagawa ngayon ng naratibo itong mga DDS katulad ni Greco Baljica. Sabi ni Greco Baljica sa kanyang post kahapon, ang baha ay paalala sa mga senator judges na dapat unahin ang interes ng tao. Para ako nagiging AI sa pagbasa. Na dapat unahin ang interes ng tao kaysa interes ng mga politiko. Wow naman. Inuuna pa raw ang impeachment mga tol. Parang may sariling mundo daw ang Senado. Bahanap, Metro Manila, tuloy pa rin ang impeachment. May deadline ba na hinahabol? Tapos yung Mocha Uson, ganun din ang naratibo. Bakit nila ginagawa ito mga tol? Para i-divert ang atensyon ng publiko mula po sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Yan, pa-post-post itong si Mocha Uson, no? Binabaha na ang Pilipinas, impeachment pa more? Anong gusto nyong mangyari? Titigil ang mundo? Titigil ang gobyerno dahil binabaha ang Pilipinas? Hoy, may kanya-kanyang trabaho ang ahensya ng ating gobyerno. At sa pagkakataong iyon, minarapat na lamang din ng mga senator judges or impeachment court na ipagpaliban ng day 17 ng impeachment hearing today. Kaya bukas na po yan magpapatuloy. Pero hindi pwedeng tumigil ang mundo dahil lamang binabaha ang Pilipinas. Hindi pwedeng tumigil ang trabaho ng impeachment court sa paghahanap ng pananagutan dahil kaliwat kanan ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila. At ano ba ang nangyari kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte? Napakahalaga. Dahil kinumpirma ng tao mismo ni Sara Duterte na itinuring na hostile witness ng prosecution na si Sara Duterte ang nag-utos ng illegal. Illegal ang utos ni Sara Duterte na ibigay ang pera na 125 million pesos sa kanyang security officer na si Colonel Raymond Lachica. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng 16th day, day 16 ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng kanyang opisina sa dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Ayon po yan mismo sa dating Special Disbursing Officer ng OVP na siyang unang hostile witness ng prosekusyon. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Between the Philippines and Vice President Sara. Ang inaharap ngayon ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte
Antemano, sinabi agad na ipiniresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero diniklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara, matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho. Ito, kunyari, di marunong magsalita ng Tagalog at English. Nung binulgar ni Senator Erwin Tulfo, biglang naging magaling sa pagsagot sa Tagalog at English eh. Wala na po akong trabaho sa OPP. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo ko accomplishment report. Nag-aanga-angahan. Anak ng teteng na yan. Saan ka ba naman makakakita na SDO ka? Mataas ang pinag-aralan mo, salary grade 24 ka, sumasahod ka ng at least 90,000 pesos per month. Tapos di mo kayang magtagalog, di mo kayang mag-Ingles. Ano yun? Yung mga binabasa mong mga panuntunan, puro Bisaya? Wala akong masamang intensyon sa mga magagaling magsalita ng Bisaya. Pero I believe, kayong mga Bisaya, marunong kayong mag-Ingles. Maraming mga hindi marunong magtagalog pero maraming magagaling sa Ingles ng mga Bisaya. Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang unang gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Tama na po itong panluloko sa atin. Matapos nito, nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw. O, di ba? Strategy nila, no? Para ang nakakaintindi lang, mga kababayan nila doon sa Davao, tak ng teteng na yan. Yung mga diskarte ninyo, bulok eh. Yan, binulgar tuloy kayo ni Erwin Tulfo. Salamat kay Senator Judge Erwin Tulfo. Withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology. Is that artificial intelligence? Is this AI generated? Yes. Ang pera ay nilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of Nakakatawa tong mga supporter ni Christian Esguerra eh. Sabi ko sa inyo, hanggat hindi nyo tinitigilan si Christian Esguerra sa pagtatanggol dito sa kanya dito sa YouTube ko, ipapaalala ko sa inyo yung katanungan ko. Nagbabayad ba si Christian Esguerra ng tamang buwis? Hindi ko siya inaakusahan, ako'y nagtatanong. Nagbabayad ba siya ng tamang buwis? Ayon sa kinikita niya dito sa YouTube at Facebook,
may tagapagtanggol siya. Ito, sabi dito nung kanyang tagapagtanggol, the burden of proof is upon the accuser, Brad. Alam ko yan. Criminologist ako eh. No? Gusto mo, i-lecture ko pa sa'yo ang rules on criminal procedure and evidence? Tinuturo ko yan nung ako pa active sa pagtuturo. National review lecturer ako eh. Kasi kinukumpara nila ako rito kay Christian Esguerra, professor daw ito. No? Hindi nila alam, may-ari ako ng review center dati at national review lecturer ako at top 1 ako sa board exam. Hindi ako magaling, pero sinasabi ko lamang sa inyo, pack first, sabi nga ni Christian Esguerra. Or, you can also show your ITR. Nak ng teteng, ilang beses ko na bang ipinakita sa inyo? Hindi ko na nga kailangan pang sabihin, nakikita nyo na araw-araw sa live stream ko. Tingnan nyo po yung upper right ng ating video ngayon. Nakikita nyo dyan, merong QR code. Pagka QR code nyo yan, makikita nyo yung pangalan ko na Byra Randy Sosito, taxpayer. Meron yung verification, verified account. No? Kung ikaw hindi nagbabayad ng tax, wala kang ganyan. Si Christian Esguerra ba? Meron. Ngayon, hahamunin mo ko. Or you can also show your ITR and challenge Christian to show his. Yun na nga ginagawa ko. Transparency baka mo? Anak ng teteng na yan. Hindi yata marunong magbasa tong troll. Nagtataka ako mga tol, ang daming troll na kumakampi ngayon kay Christian Esguerra. Akala ko ang mga troll, mga DDS lamang. Bakit kinakampihan ng mga troll itong si Christian Esguerra? Ibig sabihin may troll din, may troll farm din ba itong si Christian Esguerra? Ito troll to. Theo McKay, troll to. No? Ang daming mga nagko-comment na troll ngayon sa aking Facebook at dito sa YouTube. Pinagtatanggol itong si Christian Esguerra. Again, transparency baka mo? Eto, ipapakita ko sa inyo. Kaya ang tanong natin kay Christian Esguerra, yung accountant ko, baka naman, magpapalit ako ng accountant firm pag hindi nyo binigay sa akin yung resibo na hinihingi ko ngayon. No? O, eto. Eto, naka-public dito. Ayan o. O, second quarter income tax, 118,000 pesos. Di ibig sabihin, kung mahina ang views ni Top 1, ganyan nakalaki ang binabayad, how much more kay Christian Esguerra? Ang ine-expect natin dyan, dapat mga nasa 400,000 yan. Kaya wag niyo akong hamunin dito, mga tagapagtanggol ni Christian Esguerra. Di kayo ubra sa akin dahil ako, napaka-transparent ko sa buhay. Alam, ang tawag nga sa akin ng mga estudyante ko before, Mr. Transparent man eh. Kasi kahit yung mga problema ko sa buhay, inire-relate ko sa pagtuturo para lamang hindi nila ako gayahin. Di ba, nalulung ako sa pagsasabong before? Sabi ko sa mga estudyante ko, yung karanasan ko sa buhay, hindi nyo dapat maranasan. Kaya ako sa inyo ikinukwento ito kapag ako ay nagtuturo ng drug education and vice control. No? Pero hindi sa droga na paggamit dahil hindi ako marunong gumamit ng illegal na droga. Di nga ako naninigarilyo eh. Pero yung pagsusugal, naranasan ko yon, pagsasabong, kaya sabi ko sa kanila, hindi nyo dapat danasin yan. O, kaya transparency ang hinahanap ninyo, binibigay ko kay Christian Esguerra. Ngayon, paano ko ngayon mako-call out si Christian Esguerra? Binlock niya ako. Bakit ako ibablock nung tao mga tol kung hindi siya guilty? Hindi ko siya inaakusahan eh. Nagtatanong lang ako sa kanya, pero binlock niya ako. Ibig sabihin ba noon, kaya niya ako binlock, ayaw niyang makita yung mga post ko, nasasaktan siya? Wala akong akusasyon sa kanya na hindi siya nagbabayad ng tax. Nagtatanong ako sa kanya, tulad ng ginagawa nilang pagtatanong kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa estate tax. Kung hindi naman nila question, ayun ang nagbigay ng idea sa akin eh. Wala akong makitang pwede kong itanong kay Christian Esguerra. Dahil estate tax, binabanatan nila sa Pangulong Bongbong Marcos, may income tax ito bilang YouTube content creator matanong ko nga. Ngayon di sila makasagot. Di ba? Ngayon yung mga nagtatanggol kay Christian Esguerra, sige nga, patunayan nyo nga na nakakapagbayad ng tax si Christian Esguerra. Kayo, madalas na nanonood sa kanya eh. Ako, hindi nyo na kailangan pang magtanong kasi sinasabi ko na. At hindi pagyayabang yon. Hindi pagyayabang ang pagbabayad ng tamang buwis. Yun ay obligasyon natin. Ngayon, kung sinasabi ko rito at nayayabangan kayo, wala akong magagawa sa inyo. Masasaktan talaga kayo. Marahil kaya kayo nayayabangan sa akin dahil hindi kayo nagbabayad ng tamang buwis. Balik tayo dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo
Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lachica Diba? rin napunta ang Grabe, oh. confidential fund Illegal yung order na yon, mga tol. Utos ni Sara Duterte ayon sa kanyang SDO na ibigay ang 125 million pesos kay Colonel Lachica. Bawal yun! Illegal yun! para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. Without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi. Sa mga nanonood nga sa Facebook dyan, maisingit ko lang ito. Total, tanggol kayo ng tanggol kay Christian Esguerra, mga trolls niya eh. No? Pakitag nyo nga si Christian Esguerra at ang BIR. Kasi nagtatanong tayo, nagbabayad ka ba ng tamang buwis mo, Christian Esguerra? Ayon sa kinikita mo sa YouTube at Facebook? No question. Nagbabayad ka ng buwis bilang profesor. Automatic ang deduction sa eskwelahan para namang yung mga followers mo kasi hindi tinitingnan kung ano ang background ni Top 1 eh. Akala nila ordinaryong vlogger lang ako rito. Minamaliit nyo ako. Sabi nung iba, si Christian Esguerra, professional. Ikaw, minamaliit nyo ako. Dati akong pulis. At hindi lang ako dating pulis. Kulang lang ako ng PhD para tawagin akong profesor. Pero yung nasa academic community, mataas ang respeto sa akin. National lecturer ako eh. Nagpupunta ako from one place to another para magturo sa aming profesyon. May-ari ako ng review center na hindi naman kumikita noon. More on malasakit para sa inyong mga pangarap. Yun nga yung hashtag ko dati. Alam yan ang mga wasalak kung tawagin namin. Naalala niyo yung blue shirt ko, may nakalagay wasalak. Ang ibig sabihin ng wasalak, wholesome, amenable, selfless, adaptable, knowledgeable, and knowledgeable pala yung huli, no? Criminologist. Kulang ako ng acronym, pero yun po yun. Wasalak. Pinaka-uniform namin yun eh. Sa review center ko na hindi naman kumikita. Malasakit para sa inyong pangarap. Yun ang hashtag ko. Kaya, alam niyo hindi ako nakikipagmagalingan kay Christian Esguerra. No? Ako yuyukod sa kanya sa kagalingan niya. Walang problema sa akin yun. Hindi po ako mayabang na tao. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung nayayabangan kayo sa akin, wala akong magagawa. Pero kailanman hindi ako nagyayabang. Alam niya ng mga nakakakilala sa akin. Pero kung titingnan ninyo ang buhay ko, sige na, magaling na si Christian Esguerra. Wala na akong pakialam sa bagay na yon. Ang tanong lamang, kung kaya niyang sagutin ang tanong ko. Kaya niya bang sagutin ang tanong ko? Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo sa YouTube at Facebook? Income tax at percentage tax? Yan ang, ewan ko kung kayang sagutin ni Christian Esguerra. Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lachica kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng... Oo nga, nagpapasalamat ako. At least nagkaroon na tayo ng kakampi na content creator. No? Si Chris Ulo, nagtanong na rin kay Christian Esguerra, hindi sa tax. Kung hindi, bakit daw niya sinabihan na tanga at kasabwat itong si Pangulong Bongbong Marcos na kanilang ipinagtatanggol at minamahal. O, ganun, ano? Dating pulis, umalis ka or inalis? Umalis ako. No? Ang problema lang, technically, inalis ako. Ganun lang naman kasimple, ayoko na eh. Naalala niyo yung sinasabi ni Benji Abante? Pinipilit pumatay ang mga pulis. Isa yun sa mga dahilan. Pero personal pa ang dahilan ko. Ayoko nang pumasok sa pulis. Alangan naman di ako aalisin. Tanga ka ba? Diba? Katangahan po yun kapag ikaw ayaw mo nang pumasok. Tapos sabi nga sa akin ng boss ko, diba? Di ko nababanggitin ang pangalan. Nasa Teresa Police Station ako noon, Chief of Police.
Sabi niya, Randy, pumasok ka na lang sa gabi, ayusin mo yung review center mo sa araw para wag kang umalis sa PNP. Oh, sabi ko, sir, hindi ko na po talaga kaya. Ayoko naman pong may masabi yung mga kasamahan ko dito na nabibigyan ako ng special treatment. Ayoko po nung moonlighting. Biruin nyo, nagtuturo ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas. From time to time, mapapa-absent talaga ako sa station. Oh, anong masasabi sa akin ng kapwa ko pulis noon? Kaya ako, wala akong masamang tinapay sa mga kapwa ko pulis, maliban sa yung iba na talagang hindi mo masisisi kung bakit ka pinaiinggitan. Pero majority ng mga kasamahan kong pulis, kaya kong balikan sa mga istasyon na aking pinanggalingan. Respetado ako kahit PO2 lang ang ranggo ko before. No? Umalis ako, pero inalis ako. Bakit ako inalis? Kasi hindi ako nagpasa ng income tax ay ng SALN. Yun ang kadahilanan. 'Di ba? Kinasuhan ako ng AWOL. Sabi nung boss ko, wala na akong magagawa, Randy. March 2018, kailangan na kitang kasuhan ng AWOL. Sabi ko, sir, okay lang naman, matagal na po ako nagpapaalam sa inyo eh. No, ayoko na po talagang maging pulis. O, di ba? Di kinasuhan ako ng AWOL. Eh, ang resulta ng AWOL ko, demotion lang, PO1 lang ako. Eh, pandemic, wala na akong pinagkukunan ng hanap buhay, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, makakabalik pa ako sa PNP. PO1 lang ang ranggo ko. Di-report ako. Pag-report ko, ika-quarantine ako 15 days. Sabi ko, yari ang pamilya ko rito. Umuwi muna ako. Pag uwi ko, nag-isip ako, sabi ko, parang hindi pa pwedeng maiiwan ng pamilya ko ng walang-wala. O di, intay-intay ako. After ng 2 buwan, lumabas ngayon yung dismissal ko. Non-submission of SALN. O, ito na pala kapalaran ko talaga. Non-submission of SALN. Kaya ako natanggal. O, magkaiba yun ha. Technically, inalis ako. Pero ako talaga ang umalis. Kahit saan kayo magtanong na mga istasyon at mga kasamahan kong pulis, alam nila na ako ang umayaw sa PNP. Ha? Ako ang umayaw sa PNP. Kahit kanino nyo iparating yan. Ang dismissal order ko si General Danao. Si General Danao ang nagpirma. Pero kahit kanino nyo itanong, proud akong sasabihin sa sarili ko na ako mismo ang umalis sa PNP. Ayoko na eh. Ayoko na ng sistema. Oh, anyway, tuloy po tayo dito. Expenditures. Opo. Di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, Ito, kay Sir. grabe ginagawa nitong tanga mga Pilipino. Kunyari, nahihirapan magsalita ng Tagalog. Eh, magaling naman mag-Tagalog. Buti binulugar ka ni Senator Erwin Tulfo. Anyhow, mga tol, babalik tayo kay Christian Esguerra. Ha? Paulit-ulit kong tinatanong kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis. Di ako makamove on sa tanong niya sa paratang niya eh. Yung nagsasabing the accuser ang dapat magbigay ng pruweba. Ha? Katulad nung sinasabi nung troll na ito na kumakampi sa kanya kanina. Di ba? May troll na kumakampi sa kanya rito eh. Yan o. Etong Theo Mackay, the burden of proof is upon the accuser. Eh inaakusahan ni Christian Esguerra si Pangulong Bongbong Marcos na kasabwat at tanga. Eh di patunayan niyang kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Natin. Diba? Yan ang problema sa inyong mga sumusuporta kay Christian Esguerra. Lahat na lang ng argumento nyo, hindi pabor sa akin eh. Pabor kay Christian Esguerra, pero sinasampal kayo. Biruin nyo, sasabihan nyo ako na yung accuser ang dapat magbigay ng burden of proof. Eh, ito nga nag-aakusa. Si Christian Esguerra, kasabwat daw si Pangulong Bongbong Marcos. Di patunayan niya. Kaya nga hinahamon ko si Christian Esguerra ng debate eh. Kasi suggestion din yon ng kanyang mga supporter. Magdebate kayo. Pero ang gusto ng supporter niya tungkol daw sa buwis, walang dapat pagdebatehan sa buwis. Ang buwis, hindi pinagdedebatehan. Simple lang yan. Ipakita mo lamang yung resibo mo na nagbabayad ka ng buwis, tapos na. Lahat tayo panalo. Pero dito, china-challenge ko siya ng debate. Inaakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos ng kasabwat, magdebate kami tungkol sa bagay na yan. Ang posisyon ko, hindi kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, siya ang posisyon niya, kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko kung sino mananalo sa amin. Pero sa debate na yan, kung sakali,
Walang mawawala sa akin dahil hayag ang buhay ko. Kahit matalo ako sa debate, hindi ko ikakahiya, hindi ako mapapahiya. Paano kung talunin ko sa debate itong si Christian Esguerra? Yan ang tanong sa inyo mga supporter niya. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.